Magandang umaga sa inyo, mga hello, good morning family. I always thank God that we have this freedom that we can have our time of fellowship and worshiping dito po sa Pilipinas. Salamat sa freedom talaga sa Pilipinas na meron tayong ganito. And it's good to see you again, Lord. And I thank God for using our dear pastor na binigyan po ako ng privilege to share the Word of God about Christmas. And I pray na tayo pong lahat, ang Christmas na ito talaga ay maintindihan mo natin talaga. Okay? So, let's pray. Let's pray. Let's pray. Okay? Everybody, raise your hands. Pray talaga tayo. Lord, we raise our hands and again we thank you for giving us the freedom we can have time of fellowship and worship and to hear from you. And Father God, we really pray, Lord, you will speak to us spiritually. And Lord, lahat po kami talagang matatanggap po namin at mapapalakas po kami at maiintindihan po talaga namin kung ano talagang meaning ng Christmas. Kaya Lord, mangusap ka sa amin talaga lahat. That everybody, Lord, will really bless, Lord, spiritually. Father, we thank you. Bless us. We thank you. We love you. We praise you. Glory to God. In Jesus' name, everybody said, Amen. 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 Again, thank God for this great privilege I can share bago naman po matapos ang taon ng 2025. Salamat talaga ginamit ng Lord ang ating pastor na ako ay bigyan po ng privilege. Salamat, salamat. Praise God. Yung akin lang pong nanay ay hindi lang po talagang talagang kinakausap ko, Mami, hindi ka ba makaka-church ba ngayon? Mag-i-speaker ako. Hindi daw siya talaga makatagal umupo. Opo. At yung aking pong kapatid, si Joyce, kahapon lang po may inopera dito sa likod. Kaya hindi namin nakasama aking mga kapatid ngayon. But again, it's all about Christmas ng ating tatanggapin sa word ng Lord ngayon. Amen? So, gawin nating title ang Christmas natin ngayon, that Christmas, Jesus Christ, the Son of God, came. Can you say amen? Jesus Christ, the Son of God, came. His name is Emmanuel, God with us. Yun ang pangalan talaga ni Jesus Christ, Emmanuel. Anong meaning nun? God with us. Kaya mga kapatid, tandaan natin ang message talaga natin, God with us. God with us sa Christmas. At ang Christmas ay hindi lang po Pasko, hindi lang December. Ako nakikita ko ngayon sa Vietnam may Christmas. Sa Thailand may Christmas, Cambodia may Christmas, hindi naman mga Christian, nagki-Christmas sila, pero sabi ko, naintindihan ba nila kung ano yung Christmas? So I pray tayong lahat, maintindihan natin talaga ang Christmas. Okay? So, ang number one message ay ito. No? Ang ganda. Babasahin ko po ito sa inyo, Pinoy version. Number one na message sa Christmas, Pinoy version, Matthew 1, verse 20 to 23. Okay? Verse 20, it says, sinabi ng angel, Joseph, sabi ng angel kay Joseph, yung tatay, Joseph, anak ni David, huwag kang magtakot na pakasalan si Mary. Nagbuntis siya dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. No? Kasi parang nagalit pa si Joseph, bakit si Mary hindi niya naman nakaka
Hindi pa sila nagkakasal pero nabuntis na. You know? So verse 21, ang sabi, magkakaanak siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Dahil ililigtas niya sa kasalan ang mga kababayan niya. Okay? And verse 22, nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Panginoon sa prophet. And verse 23, listen, maglilihi ang isang birhen at magkakaanak siya ng isang batang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Say amen. Tandaan natin lahat ng Christmas. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. December, January, February, March, every day. Okay? Tandaan natin, ha? Receive natin ang word na ito. So ito ang unang-unang gusto kong i-encourage kayo na tandaan ninyo ng message sa Christmas. Itong message na ito, tandaan ninyo. Okay? At Jesus Christ, the Son of God, came. Amen. He was born and began to proclaim the good news. Amen. So, a Savior had been born in Bethlehem. Okay? Taga Nazareth po si Joseph, si Mary. Pero nag-Bethlehem pa sila. Malayo pa yon, ha? Nag-Bethlehem pa sila. Alam niyo bang si Jesus, pagkapanganak sa Bethlehem, nag-Egypt pa sila? Okay? Pagkatapos bumalik na sila, nag-Nazareth na. Okay? And the time had come for Emmanuel, God with us. Napanganak si Jesus, God with us. Tandaan natin talaga, God with us. So, the divinity of God, tandaan nyo ito. His goodness, listen, His goodness, His power, His grace, His love, it was given in bodily form, and it was named Jesus Christ. Amen. Jesus Christ, goodness, His power, His grace, His love sa atin. Thank God. Ito ang Christmas. Okay? So, the divine came into the world so that He would not have die. Okay? We would not die. Hindi tayo mamamatay basta lang. Okay? But that we could know that we will have eternal life. Ang Christmas, Jesus, God with us, no? Pag tinanggap na natin ng Lord, hindi na tayo mamamatay. Yung aking kong pinsan, si Nimpa, alam niyo naman, si Nimpa, andito yung aking pinsan, si Bear. Very, very small. Si Nimpa, 53 ba? 53. She passed away physically. Pero sinabi ko, buhay siya. Physical lang talaga ang nawawala. Okay? Pero, yung Christmas nga, this God with us. Okay? So tayo, talagang eternal life. We will not die, but we will have eternal life. Amen? Spiritually, buhay. Amen? Buhay. Ang tatay ko, buhay. Ang ate ko, buhay. Yung ate ko, si Evelyn dito, 40 years old, physically. Buhay. Okay? So tandaan niyo ito. Emmanuel, God with us. Okay? We will not die, but we will have eternal life. Say amen. Amen. Spiritual. Okay? So, that we could know, that divinity, we could know the goodness, the love, the power, the grace, and all of those things that God, that we could come to know Jesus Christ. Amen. No, Jesus Christ. Salamat talaga sa Christmas. So this is the message
that we have during Christmas times that Jesus Christ was born, that we might receive a second birth, born again. Christmas, Jesus Christ was born that we might receive second birth. Amen. Tandaan ninyo ha, Christmas tayo nagkaroon ng second birth. Pinanganak ba kayo? Ako, August 23. Sasabihin ko lang ulit sa inyo ha, 2025, 67 years old na ako. So nagsimula ako dito sa church natin, elementary pa ako. Ngayon, 67 na. Lord, pero dahil sa na-born tayo physically, pero nang nakita natin ang Lord, nag-Christmas, God is with us. Ngayon, hindi lang tayo na-born physically, pero meron tayong second birth. Tandaan ninyo, ang Christmas, second birth tayo. Amen? Second birth tayo. Ano yon? Born again. Born again. So lahat tayong mga Christians na tumanggap sa Lord, ang tawag sa atin, hindi lang Christian, but born again. Tandaan ninyo, born again. I am born again. Okay? Hindi lang ako pinanganak physically, but I am born again. I have second, merong pangalawa tayo, second birth, born again. Amen. No longer born of this earth, but born of the Spirit of God. Amen. Hallelujah. Salamat talaga sa Christmas. And I really pray, hindi nyo lang talaga Christmas party o celebration ng December, pero araw-araw talaga ng buong taon, araw-araw, linggo-linggo, at salamat sa ating freedom pa ng worship. Salamat talaga na no longer born of this earth, but we are born of the Spirit of God. We have second birth, born again. Amen. Christmas. So Christ came that we might receive second birth. Amen? Sino na nag-second birth? Pag hindi, isa lang, mamamatay ka lang talaga tuloy-tuloy. Pero yung may second birth, born again, merong eternal life, buhay. Okay? That we might no longer be men and women of this world. That we might no longer be born into dito lang. Okay? But that we might take part sa Lord. Amen. Kaya nga, kahit Sunday, salamat sa freedom, may time pa tayo ng worship. Okay? Salamat talaga sa Lord. So, Christ inside of you being birthed and being manifested, the Spirit of God being manifested in you is the hope of glory for us. Amen. And for the entire world, that it is the message of Christmas. Amen. Amen. So, isa pa, tandaan ninyo ang Christmas. Jesus Christ came that you might receive forgiveness. Amen. Salamat. And that you might be born again. Salamat, forgiveness sa ating mga kasalanan, mga pagkakamali. Salamat. Isa rin ang tanggapin natin sa Christmas, forgiveness. He was born, He came, forgiveness din sa atin. Amen? Forgiveness. Second birth, born again, forgiveness. I really thank God. Hindi naman ako perfect. May nagkakamali rin, laging humihingi ng sorry. Lord, salamat talaga ang forgiveness ng Lord. Amen? So, the message of Christ this Christmas is that came that you might receive second birth. Again, amen. Second birth, Christmas.
So, nasa mind ninyo, nasa heart ninyo, pag nagki-Christmas party pa kayo, second birth ako. Born again kayo. Ako. Forgiveness ako. Amen? Tandaan nyo, ganun ha. Ganun ang nasa heart ninyo ha. Tapos pagpasok pa ng New Year, January, salamat. Second birth ako. Born again ako. May forgiveness ng Lord sa akin sa New Year. Amen. And, eto naman, tandaan nyo ang ginawa ni Jesus. Pagdating niya nga rito sa sa mundong ito. Jesus came, alam niyo ang ginawa ni Jesus? Sa Nazareth, 7 years old, nagpipreach na siya. No? Pumapasok na siya sa church, nagpipreach na ng word. Si Jesus came, Christmas, ay nagsimula na siyang ikinalat at pinipreach na ang word of God. Amen? Word na siya ng word. Panoorin niyo rin yung mga tungkol sa Jesus Christ kahit sa TV, sa YouTube. Makikita niyo si Jesus, laging word, word, word. Laging nagsishare, nag-word, nang-word. Okay? Kaya si Jesus, umalis na siya sa Nazareth, mas madalas siya doon sa may Galilee, okay? Capernaum, at doon sa Mount of, sa bundok pa, basahin niyo yung Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7, yung buong mga chapters na yon, puro sermon ni Jesus. Uulitin ko lang. Ako rin, lagi kong binabasa yung Matthew 5, Matthew 6, Matthew 7, puro sermon ni Jesus. Di ba? Ang dami niyang mga word, ang daming sermon ni Jesus, ang daming word, talagang pagkalat-kalat. Okay? Kaya kinalat ang word. So, ang Christmas, dating ni Jesus, He preached the word. Amen? Kaya nga, sa buong mundo, ngayon din, ay tuloy-tuloy ang preach ng word. Kaya ang daming mga church, ang dami ring nagpipreach. May preacher, may mga pastor nagpipreach. Ang mga word of God na pipreach. Amen? Kaya salamat, nagpipreach din ako. Salamat. Okay? Ulitin ko lang. Tatay kong pastor dito, ginawa niya akong assistant pastor dito. Tapos, dinala niya ako, anak, magpastor ka na, senior pastor ka na sa Malabon. Doon ka na mag-preach ng word. Okay, doon ako sa Malabon. No? So, yung aking mga maliliit pang mga anak, 2 years old. Okay? So, preach ako 28 years old, senior pastor. Christ is the answer, Assemblies of God. At nagtuloy-tuloy po akong mag-preach, magkalat ng word, no? Kaya nag-ano rin po ako, church planting po ako sa Pangasinan, sa Aklan, sa Antique, sa Samar, sa Batangas, Tarlac. Madami. Preach. Alam niyo, pag nag-church planting ako, pag nagpunta ako halimbawa ng Pangasinan, talagang nagkakatok ako sa mga bahay-bahay. Tapos nagba-Bible study ako, nagsishare ako ng word. No? Tapos nagiging church na nga. Tapos, nag-resign na nga ako as pastor. Sabi ko, Lord, gamitin niyo po ako hanggang sa ibang bansa. So nag-missionary ako, ulitin ko lang ako. Nag-missionary po ako. No? Taga-church natin. Nag-missionary ako, nag-preach pa rin ako. Saan? Vietnam, China, Cambodia, Thailand, Laos for more than 20 years. At nag-church planting pa rin ako. Okay? Preach, word. Dahil ang pagdating ni Jesus ay nagsimula makalat ang word. Hanggang ngayon, 2,000 more years ago, marami ng mga word of God. At ang lahat ng mga Christians, ang dami na rin mga word of God. Amen? Na nakakalat kayo rin. Amen? Dahil si Jesus, Christmas, preach the word of God. Ako, salamat talaga. Biro mo, nagpipreach ako sa China.
patago-tago pa, no? Kasi ang dami pang namamatay ng mga Christian, binabaril pa Sa Vietnam pa, nahuli pa ako ng mga pulis. Sa Cambodia rin, hinabol din ako ng mga pulis. Sa Thailand din, grabe, mga Buddhist. No? Pero nagsishare tayo ng Word of God para salamat. Maraming mga nag-born again. Nag-second birth din. Nag-born again din. Praise God. Nag-born again. So, resign na po ako. Naka-resign na rin po ako. Kaya nandito na po ako ngayon sa Pilipinas. Praise God. Pero, Jesus Christ, Christmas, preach the word. Ano pang ginawa ni Jesus? Miracles. Si Jesus, ang dami niyang ginawang miracles. Di ba? Alam niyo yung mga kwento? Si Jesus, ang dami niyang mga miracles na ginawa. Healing, healing, healing. Amen? Amen? Ang dami. Grabe. Grabe. Binabasa ko, na-amaze ako. Kaya nung nagpastor ako sa Malabon, 28 years old pa lang ako, 30 years old, nag-preach ako, tapos nag-healing na rin ako. Sa church, lagi ako nag-pray ng healing. No? May mga cancer, healing. May mga kung ano-anong sakit, healing. May mga pinag-pray na rin ako, naka-wheelchair pa, tumaas. May mga nakaganon pa, ay nakalakad. Wheelchair. Talagang healing din, healing. Tayo, healing. Kaya ako hanggang din sa ibang bansa, healing din. Amen? Yan ang Christmas ng Lord. Healing. Kaya I pray dito rin, sana alam natin, may healing ang Lord. Tayo healing. Kayo rin, gamitin kayo ng Lord, healing. Ang dami kong pinag-pray na healing. Ulitin ka lang sa inyo, ha? Si Charmaine dito, sabi ng doktor sa St. Luke's sabi sa akin, Mr. Carino, mamamatay na yan. Yung sakit niya sa puso, hanggang 17 years old, namamatay na. Pero ngayon, mamatay na. Pero sinabi sa akin, mamamatay. Pero I pray for healing. In the name of Jesus. Healing. Amen. Si Jesus po, healing. Ngayon, ang aking anak, si Charmaine, 35. At may dalawa na siyang anak. May dalawang apo na ako sa kanya. Amen? Si Carlo, yung sumunod ng kong anak, si Carlo, I think he was 25 years old. So St. Luke's din. St. Luke's. Nag-emergency. Tapos kinausap ko mga doktor. Ang daming doktor. Ang dami. Doktor sa puso, doktor sa pneumonia, doktor, ang dami. Ganyan sila. Sinabi, mga doktor, kumusta na po ang aming anak? Anong gagawin ninyo? Alam nyo, sumagot ang mga doktor. Sabi, Mr. Carino, hindi na po namin alam gagawin. 50% na lang. So, healing na naman. Pray for healing in the name of Jesus. I declare healing, Lord. Ang anak ko si Carlo, ngayon, parang, ano na ba siya? 35 years old ba siya? May dalawa na rin siyang anak, lalaki. At World Vision International Manager siya. Drummer pa rin siya. Nagda-drum siya dito dati. You know? Healing. Okay? Yung bunso ko, si Charles Patrick. No? Nagbabasketball siya, high school, at nag-damage siya dito. Sa St. Luke's din. No? Sinabi rin ng doktor, wala na yan. Opera na lang yan. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, anak, pray na tayo, healing. In Jesus' name, I pray. Lahat ito mag-function ng normal. Ibindalik ko sa doktor, nagulat.
Anong nangyari? Mr. Carino, pinag-opera nyo ba? Bakit nag-normal? Dahil sa healing. Amen? At sa aking mga miyembro, ang daming mga may sakit, I prayed for healing. Tandaan ninyo, ang Christmas, Jesus came, preached the word, amazing miracles. Hanggang ngayon, sa atin, tayo rin. Amen? Claim healing. Ano man ang kailangan ninyo, claim healing in Jesus' name. Amen? At ano pang ginawa ni Jesus? Pagkatapos niyang ginawa, preach, healing, tapos, He died for our sins. Yes? Na-crucified naman. Pero tandaan ninyo, si Jesus, He rose again. And He returned to heaven. At ang sabi niya sa Acts chapter 1, basahin niyo, sabi niya sa mga disciples niya, babalik ako, ha? Dito rin ako sa Mount of Olives, babalik din ako dito. Kaya tandaan ninyo, si Jesus, first coming ay merong second coming. Amen? Second coming. Kaya bago mag-second coming, may rapture pa tayo. Amen? So, ito ang Christmas. Amen? Ang galing. So, ang aking pong encouragement po sa inyo ay receive ninyo ang mga Word of God palagi. Word of God palagi. Amen. Second word for Christmas, Psalm 118:24. Tandaan niyo ito, kabisado niya ito. Psalm 118:24. Ano ito? This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Okay? Sasabihin ko lang sa inyo ngayon, Christmas, this is Christmas the Lord has made. Amen? Let us rejoice and be glad in it. Ulitin ko, this is Christmas the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ibig sabihin, Happy Christmas! Choose to be happy. Amen. Happy Christmas. Choose to be happy. Because of Christmas, choose to be happy. And rejoice. Enjoy your life. Amen. Every day. So, kahit anong buwan, January, February, kahit anong bagyo, kahit anong problemang dumadating sa atin, dahil yung Christmas, we will always have rejoice in the Lord. Always. Amen. Kahit anong nangyayari rito sa Pilipinas, dito sa mundo, kahit anong problemang nangyayari, but deep inside, alam ninyo, dumating si Jesus, I will always rejoice in the Lord. Amen. Can you say amen? I will always rejoice. So you choose to start enjoying your life right now. So learn to enjoy your family. Amen. Enjoy your family. Amen. Enjoy nyo ba? Mga kapatid nyo, mga pinsan, mga parents, enjoy nyo ba? Ako na-enjoy kayo eh. Pag nakikita ko nga kayo, na-enjoy kayo, kaya love ko kayo eh. No? Love ko kayo eh. Kasi yun eh. You know, Happy Christmas. Choose to be happy and always learn to enjoy your family. Amen? I love you, family. And learn to enjoy your friends. Amen? Friends. Sinong may friends? Mga classmate ninyo, katrabaho ninyo, kapitbahay ninyo, friends. Kaya kami, kahit ako, doon sa aming subdivision, pag kami nakikita ko mga kapitbahay, lagi ko rin binabate. Lagi akong nag-i-smile. Lagi kong bine-bless palagi. You know? Kahit yung gwardiya namin sa subdivision, lagi kong bine-bless. You know? Muslim pa. You know? So, your friends, enjoy. Amen? And your health.
kahit anong problema. Nagkakaproblema rin po ako ng mga physical. May mga nararamdaman po akong physical, kahit dito sa aking throat and parang may mga automatic pag nagkakaedad ka na, may kung ano-ano na puro problema. Pero laging tandaan natin ito. So, your work, mga work ninyo, mga school ninyo, always enjoy everything in your life. Happiness is decision you make, not an emotion you feel. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Christmas. Amen. Christmas, rejoice. Amen. Pangatlo, last. Okay? Verse na naman. So meron akong 3 verse na binasa. Talagang itong aking ginawang speaker natin ngayon, message natin Tuwan-tuwa ako at binabasa ko No? At itong gusto kong sabihin sa inyo, tandaan ninyo sa Christmas. Psalm 118:24, this is Christmas the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen? I will always enjoy my family. I will always enjoy my friends. Okay? My health, my work. Okay? And pangatlong verse, last. James 4:7-10. Basahin din natin ito. Tandaan din natin. Receive them. Verse 7. Therefore, submit to God. Yan ang Christmas din. Submit to God. Resist the devil and he will flee from you. And verse 8, draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you're double-minded. And verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord and he will lift you up. So, tandaan natin, sa Christmas, tandaan din natin 3 verse. Submit to God. Everybody say, submit to God. Number 1, submit to God, verse 7. Number 2, draw near to God. And number 3, humble yourselves before God. Ulitin ko, submit to God, ano pa? Draw near to God, and humble yourselves before God. Christmas. Submit to God. So, the way to resist the devil, anumang maranasan natin sa devil, araw-araw, kahit dito sa Kalamba, submission is an act of the will. Okay? Submit to God. Christmas, anong gagawin natin? Submit to God. Ano yung una? This is Christmas the Lord has made. I will rejoice and be glad in that. Ano pa rito? Submit to God. Amen? Nagsasubmit ba kayo araw-araw? Hindi lang Sunday, araw-araw, kahit sa mga work ninyo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, talagang submit to God. Pangalawa, tandaan natin Christmas, itong word ng Lord, draw near to God. Amen? Verse 8, draw near to God. So, how do we do this? Confessing our sins, asking for His cleansing, draw near to God every day. Paggising niyo rin sa umaga, ako rin, nagpe-pray ako, Lord, I draw, Lord, to us. No? Commit lagi natin. Kahit anong gagawin natin, draw near to God. Amen? Christmas. And last, verse 10, humble yourselves before God. Humble yourselves before God. Amen. So, God hates the sin of pride and He will chasten the proud believer until he is humbled. Humble tayo palagi sa Lord. Hindi nagyayabang. Hindi nagsasarili. Okay? Lagi tayong humble sa Lord. Amen?
Humble. Draw near to God. Submit to God. Humble palagi sa Lord. Ano pang kanina? Patuloy na nagpipreach ng word. Naghihiling tayo. Okay? Nagre-rejoice tayo palagi. So, God will draw near, will cleanse us, and forgive us, and the war will cease. We will not be at war with God, so we will not be at war with ourselves. This means we will not be at war others. So I encourage you, mga kapatid, huwag kayong magtitigil ng Word of God na receive na natin ng Christmas at araw-araw, ito na ang tatanggapin natin palagi. Amen? We rejoice in the Lord for He has done. Amen? Happy Christmas! Amen? Rejoice! Gamitin tayo patuloy in spreading, preaching the Word of God and healing. And we will continue to rejoice in the Lord. We will continue to submit ourselves to God. We will draw near to God and humble ourselves. Oh, hallelujah. Thank you, Christmas. Let's pray. Father God, maraming salamat po. Senior niyo sa amin ang Word of God talaga. Ano yung Christmas? And Lord, I pray, lahat po ng aming mga brothers and sisters ay ma-receive ang mga Word of God ng Christmas that we will never be the same again, Lord. Every day, hindi lang magiging Christmas, December lang kami. Kahit anong buwan, kahit anong araw, Lord, we will always rejoice in the Lord. Amen. At gamitin niyo kaming palagi, Lord, in spreading the Word of God and be a healer. And Lord, we always draw near to God, submit to God, and humble ourselves to you always. So, pagpalain niyo ang aming celebration ng Christmas party, pero araw-araw ang aming celebration because Jesus has came. Now we are forgiveness. Now we are born again. We have second birth. We have eternal life. Oh God, thank you, Lord. We praise you. In Jesus' name, everybody said, Amen.